Sandaang damit ni Fanny Garcia. May isang batang babaeng mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Madalas ay nag-iisa siya. Lagi siyang nasa isang sulok. Kapag nakaupo na'y tila ipinagkit. Lagi siyang nakayuko. Mailap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang nalaman na kaiba ang kanyang kalagayan kung ihahambing sa mga kaklase. Wow! Ang dami mo namang damit, Precious! Araw-araw bagong suot mo. Lahat pa'y magaganda. Diba? Aba, oo. At mukha pang mga original. Siyempre naman, ano? Pasalubong kaya ito ni Daddy. Binili pa niya galing sa abroad. Hindi naman ako tulad ni Ana na pumapasok na paulit-ulit ang sinusuot na damit. At sira-sira. Mayayaman sila. Magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pumasok sa paaralan. Madalas ay tinutokso siya dahil sa kanyang damit. Ang kanyang damit, kahit malinis, ay halatang luma na, palibhasa ay kupas na at punong-puno na ng sulsi. Kapag oras ng kainan at labasan ng kani-kaniyang pagkain, halos ayaw niyang ipakita ang kanyang baon. Itatago niya sa kanyang kandungan ng kanyang pagkain. Pipiraso ng kaunti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase kung ano ang dalang pagkain. Kailan kaya ako makakatikim ng tinapay na may palaman? O di kaya mansanas? O kaya tsokolate? Lagi na lang walang lasa ang aking baon. Buti pa sila maraming pagkain. Sa sulok ng kanyang matay, masusulyapan niya ang mga pagkaing dala ng kanyang kaklase, gaya ng mansanas, sandwiches, mga imported at mamahaling tsokolate. Hoy, Ana! Di ba si Ana yan? Sino pa ba? Siyempre, halata namang siya iyan. Tingnan mo't iyan pa rin ang suot na damit. Ano ba yan? Alam niyo ba, nakita ko siya kanina sa gilid ng kantina. Kumakain ba naman ng tinapay na walang palaman? Kawawa ka naman. Hindi ka ba mahal ng nanay mo? Ba't di ka man lang binibila ng baon sa kanang damit? Kaya lumayo siya sa kanila. Siya ay naging walang kibo at mapag-isa. Ang nangyayaring ito ay batid ng kanyang ina. Pag-uwi sa bahay, madalas siyang umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase at siya ay nagsusumbong sa kanyang ina. Mapapakagat-labi ang kanyang ina. Matagal itong hindi makakibo at sabay haplos nito sa kanyang buhok at may pagmamahal na sasabihin sa kanya, "Tahan na anak, bayahan mo na sila, huwag mo silang pansinin ha. Hayaan mo, kapag nagkaroon ng trabaho ng iyong ama, makapagbabaon ka na rin ng masarap na pagkain at maibibili na rin kita ng maraming damit." At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang ama ay hindi pa rin nakakuha ng trabaho, kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ang bata naman ay unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalagay ng kanyang mga kaklase na siya ay kanilang talon-talunan. Kaya't lalong sumidhi ang kanilang pang-aasar. Lumang damit, di masarap na pagkain, mahirap, pilit na ipinapasok sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila'y bigla na lamang natutong sumagot ang mahirap na batang babae na laging luma, kupas at puno ng sulsi ang damit. Ang batang babae na ang laging baon ay tinapay na walang palaman. Isa na naman iyong pagkakataong walang magawa ang kanyang mga kaklase kung hindi ang tuksuhin siya. Alam nyo, ako'y may sandaang damit sa bahay. Sabi niya sa malakas at nagmamalaking tinig. Nagkatinginan ng kanyang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala.
Kung totoo iyan, ay bakit lagi na lang luma ang sinusuot mo? Dahil iniingatan ko ang aking sandaang damit. Ayokong maluma agad, no? Sinungaling ka! Ipakita mo muna sa amin para maniwala kami. Iisang sabi nila sa batang mahirap. Hindi ko madadala rito. Baka makagalitan ako ni nanay. Kung gusto ninyo, ay sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, at kung anong kulay, kung may ribbon o may bulaklak. At nagsimula na nga siya sa kanyang pagkikwento. Mula noon ay naging kaibigan na niya ang mga kaklase. Ngayon ay siya na lagi ang nagsasalita at sila ang nakikinig. Lahat sila ay natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagiging mahiyain, naging masiyahin siya. Bagaman, patuloy pa rin ang kanyang pamamayat. Kahit na ngayon nabibigyan na nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich. Magandang umaga mga bata! Ang lahat ba ay nandito na? Kung gayon, kapag natawag ang inyong pangalan, ay sabihin lamang ang, "Nandito po ako, ma'am." Malinaw ba? Opo, ma'am. Okay. Precious? Nandito po ako, ma'am. Ana? Ana? Nandito ba si Ana? Mukhang napapadalas ang pagliban sa klase ni Ana ah. Isang araw, hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw at ng sumunod pang araw. Pagkaraan ng isang linggong hindi pagpasok, ay nag-alala ang kanya mga kaklase at guro. Nagpasya silang dalawin ang batang matagal ng absent sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Sumungaw ang isang babaeng payat. Iyon ang ina ng batang mahirap. Sila'y pinatuloy at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay may isang lumang teheras at doon nakaratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw, ay di agad ang may sakit ang napagtuunan ng pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding ng kinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok at nakita nila ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang mga drawing ng bawat isa sa kaniyang sandaang damit. Magaganda, makukulay, naroong lahat ang kanyang naikwento. Totoo at naroroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa party. Naroroon din ang kanyang damit na pantulog, ang kanyang pansimba. Ang mga sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailanmay hindi nasilayan ng mga kaklase. Dahil ayon sa kanya'y nakatagot, iniingatan niya sa bahay. Sandaang damit na pawang drawing lamang.